Habang naglalakad sila sa gubat, ipinagmamalaki ni Ash kung gaano kadaming badge at Pokemon ang mayroon siya, nang biglang binasag ni Misty ang kanyang pagyayabang at sinabing hindi naman niya nakuha ang mga ito sa sariling galing, kundi dahil lang sa awa. Tinukso rin niya si Ash sa pagsasabing hindi lahat ng kanyang Pokemon ay nahuli niya, ang iba ay sumama lang sa kanya. Gusto ni Ash na patunayan ang kanyang sarili, kaya tumakbo siya sa dalampasigan para humuli ng Pokemon. Nakakita siya ng isang maliit na Krabby at nagawang huliin ito, ngunit matapos itong ilagay sa Pokeball, na-teleport ito sa lab ni Oak. Nalito si Ash, ngunit ipinaalala sa kanya ni Misty na 6 na Pokemon lang ang pwedeng dalhin ng isang trainer, at dahil nakahuli siya ng pampito, na-teleport ito sa lab ni Oak. Pagkatapos ay may napansin si Pikachu na isang lighthouse. Nagpa siya silang pumunta roon. Kumatok sila sa pinto para makapasok, ngunit pinayagan lang sila ng misteryosong tao matapos magpaliwanag si Ash at mag-alok si Brock na magluto para sa tagapagbantay ng lighthouse. Humiling si Ash ng pagkakataong gumamit ng telepono at pinayagan naman siya ng misteryosong tao. Sa pagtawag kay Oak, nagtanong si Ash tungkol sa kanyang Krabby. Kinumpirma ni Oak na natanggap niya ito. Dismayado si Ash dahil nalaman niya na hindi lang nakahuli si Gary ng Krabby, nakahuli rin ito ng mas malaking Krabby, at mayroon ng higit sa 45 na Pokemon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ni Oak na sila ay nasa lighthouse ni Bill, at siya ay isang matalinong Pokemon scientist at nakiusap kay Bill na turuan sila ng kaunti, na tinanggap naman ni Bill. Nakakita sila ng isang kabuto sa dulo ng silid na nagsasalita gamit ang boses ni Bill. Samantala, sa labas, binabalak ng Team Rocket na pasukin ang lighthouse ni Bill para magnakaw ng rare Pokemon. Nalaman ni na Ash at ng kanyang mga kasama na ang kabuto ay si Bill pala na na-stuck sa isang costume, at tinulungan nila itong makalabas. Ipinaliwanag ni Bill sa kanila na mas naiintindihan niya ang isang Pokemon kapag isinusuot niya ang costume na kamukha nito. Tulad ng hiniling ni Professor Oak, tinuruan ni Bill sina Ash tungkol sa mga Pokemon, sinabi niya na bagamat marami ng Pokemon ang kilala ng mga tao sa mundo, marami pa rin ang hindi pa natutuklasan. Sa mga sandaling ito, nagsimula na ang Team Rocket sa pag-akyat sa bangin sa ibaba ng lighthouse. Balik sa loob ng lighthouse, ikinwento ni Bill sa grupo ni na Ash ang tungkol sa isang Pokemon na narinig niya ilang gabi na ang nakalipas, at dinala sila sa observation deck. Habang ipinapakita niya sa kanila kung saan niya narinig ang tunog, narinig nila itong muli, at isang dambuhalang Dragonite ang lumabas mula sa dagat. That's a big Pokemon. Quite right. I'll attack it at once. Inatake ito ng Team Rocket para hulihin, habang sinubukan naman itong kumbinsihin ni Bill na manatili ngunit tinanggihan siya nito. Pinatalsik ng dambuhalang Dragonite ang Team Rocket gamit ang buntot, at muli nang bumalik sa mahamog na karagatan. Kinabukasan, nasa isip pa rin ng grupo ang dambuhalang Pokemon, at ganun din ang Team Rocket na ginawa pang motibasyon ang kanilang kabiguan na mahuli ito. Samantala, sinabi ni Bill na hihintayin niya muli na bumalik ang dambuhalang Pokemon sa kanyang lighthouse. Pagkatapos nun ay nagpaalam na ang grupo ni na Ash kay Bill at nagsimulang umalis. Matapos ang 2 linggong tuloy-tuloy na paglalakad, nakarating na rin ang ating mga bayani sa Vermilion City. Gusto ni Ash na dumiretso agad sa gym, pero nakumbinsi siya ni na Misty at Brock na pumunta muna sa Pokemon Center para magpahinga. Pagkarating sa Pokemon Center, nakita nila si Nurse Joy at ang kanyang Chansey na nagmamadaling may dalang sugatang Rattata. Nalaman nila na madalas itong mangyari dahil sa mga humahamon kay Lieutenant Surge, isang malupit at matapang na gym leader, at ang master ng Vermilion City Gym. Dahil sa mga nakikitang sugatan, nagsimulang mag-alala si Ash sa paghamon sa gym leader na ito. Ipinaalala rin ni Misty sa kanya na hindi naman niya tinalo ang anumang gym noon, at ang kanyang mga badge ay pawang PT badges lang, mga badge na nakuha dahil sa awa. Nagkaroon ng maikling sagutan sina Ash at Misty dahil dito, at inawat sila ni Nurse Joy. Nang gumaling na ang mga Pokemon ni Ash, tila kabado ang mga ito, lalo na si Pikachu, na nagpa siyang huwag nang pumunta sa gym. Ganun pa man, hindi pumayag si Ash at pinilit si Pikachu na sumama sa kanya sa gym. Pagdating sa gym, ininsulto si Ash at ang kanyang mga Pokemon ng mga tauhan ni Lieutenant Surge at maging ni Surge mismo, na pinagalitan si Ash dahil hindi pa niya pinapa-evolve ang kanyang Pikachu sa pagiging Raichu. Matapos mainsulto, napalitan ng galit ang takot ni Pikachu, kaya nagpatuloy siya sa pakikipaglaban kahit halatang matatalo siya. Sa pagsisimula ng laban, nilabanan ni Pikachu si Raichu ng kuryente pero mas malakas ang kuryente nito sa kanya at labis siyang napuruhan. Hiniling ni na Brock at maging ni Ash kay Pikachu na tumigil na, pero tumanggi ito at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Inatake ni Raichu si Pikachu ng Mega Punch at Mega Kick bago ito tapusin gamit ang malakas na kuryente. Nagising si Pikachu sa Pokemon Center na ikinaginhawa ni Ash. Ngunit lumitaw ang tanong kung dapat ba siyang ipa-evolve o hindi, at nang maglabas si Nurse Joy ng isang Thunderstone, nagsimulang mag-isip ng seryoso si Ash tungkol dito.
Binigyang diin ni na Misty at Brock na babaguhin nito si Pikachu at kapag nag-evolve na ang isang Pokemon, wala na itong balikan. Sa huli, nagpasya siyang hayaan si Pikachu na magdesisyon, at matapos ang ilang sandaling pag-iisip, tinanggihan ni Pikachu ang bato dahil gusto nitong lumaban bilang isang Pikachu para sa karangalan ng mga katulad niya. Naantig ang Team Rocket na nanonood mula sa bintana sa dedikasyon at katapangan ni Pikachu. Ganun pa man, hindi pa nakakabawi ng lakas si Pikachu kaya hinayaan muna itong makapagpahinga ni Ash. Habang naghihintay, nakaisip ng plano si Brock at sinabi niya ito kay Ash. Bago sila makarating sa gym, hinarang sila ng Team Rocket na nakadisguise at nag-cheer para kay Pikachu, na ikinagulat ni na Ash pero nagpasalamat pa rin sila. Pagbalik sa gym para sa kanilang susunod na laban, plano ni na Ash at Pikachu na mag-focus sa isang bagong stratehiya. Ganun pa man, nang magsimula ang laban, tinamaan agad ni Raichu si Pikachu at nabigyan ng malakas na body slam. Inutusan ni Surge si Raichu na tapusin na ang laban gamit ang isa pang body slam pero nakaiwas si Pikachu. Lumalabas na pina-evolve agad ni Lieutenant Surge ang kanyang Pikachu sa pagiging Raichu, kaya hindi nito natutunan ang mga speed technique na tanging ang mga Pikachu lang ang nakakagawa. Dahil dito, nag-focus si Pikachu sa mga estratehiyang nakabase sa bilis at pag-iwas sa mga atake. Sa huli, nang masyado nang mahina ang Raichu para magpatuloy at naubusan na rin ang kuryente, tinapos ito ni Pikachu gamit ang isang quick attack, na opisyal na nagpanalo sa kanya ng badge at nakakuha ng respeto mula kay Lieutenant Surge at sa kanyang Raichu. Masayang ibinigay ni Lieutenant Surge kay Ash ang Thunder Badge at nagpalakpakan ng lahat. Pinasalamatan ni Ash si Pikachu at binigyan ng mahigpit na yakap kahit pa kinukuryente siya nito. Samantala, dahil sa laban ay napatunayan ng Team Rocket na espesyal si Pikachu kaya mas lalo silang naging determinado na nakawin ito. Matapos makuha ni Ash ang kanyang badge mula kay Lieutenant Surge, nakita nila ang Saint Anne, isang cruise ship na nakadaong sa dalampasigan. Nanaig ang kanilang kuryosidad, ngunit wala silang pera para sa tiket, kaya naman malungkot silang umalis. Gayunpaman, binigyan sila ng mga nakadisguise na sina Jessie at James ng libreng tiket at sinabing mayroong trainer convention sa loob ng barko. Pagbalik ni na Jessie at James kay Meowth, nakatanggap sila ng video call mula sa kanilang boss na si Giovanni. Nagulat si Meowth at nalungkot nang makita na pinalitan na siya ni Giovanni ng isang Persian dahil lagi daw silang nabibigo. Tinanong ni Giovanni kung naibigay na ba nila ang mga tiket sa mga Pokemon trainer, at kinumpirma ni na Jessie at James na nagawa na nila ito. Nang tanungin ni James kung para saan ang kanilang ginawa, ibinunyag ni Giovanni na plano ng Team Rocket na pagnakawan ang lahat ng mga trainer sa barko ng kanilang mga Pokemon kapag nasa laot na sila. Samantala, nasa loob na ng barko sina Ash at labis na namamangha. Habang lumilibot sa barko, nakita ni Ash ang Raticate ng isang gentleman na tinalo ang isang Starmie. Nagdesisyon si Ash na makipaglaban sa gentleman at ginamit niya si Butterfree. Ganun pa man, nang pumapanig na ang laban kay Ash, idineklara ng gentleman na tabla ito at pinabalik ang kanyang Raticate, habang si James naman ay naisahan at napabayad ng napakalaki para sa isang Magikarp. Pagkatapos nun ay pinakita sina Ash, Misty, at Brock na kumakain ng masasarap na pagkain. Nilapitan si Ash ng gentleman na humanga sa kanyang Butterfree at inalok siya na makipagpalitan. Pumayag si Ash sa alok ng gentleman, ibinigay niya si Butterfree kapalit ng Raticate nito. Samantala, nalaman na nina Jessie at Meowth ang katangahan ni James at sobrang nagalit si Jessie dahil pinambayad pala ni James ang kanyang sahod. Balik kina Ash, nakaramdam si Ash ng pagsisisi habang naaalala niya ang lahat ng masasayang sandali kasama ang kanyang Butterfree. Maya-maya pa ay lumitaw ang mga tauhan ng Team Rocket sa barko at kinuha ang lahat ng mga Pokemon, ngunit hinikayat ni Ash ang lahat na lumaban. Nagtulungan ang mga magkakauring Pokemon ng mga trainer at gumawa ng malalakas na atake laban sa Team Rocket. Nagawa nilang talunin ng mga Team Rocket, pero biglang pumasok ang Saint Anne sa isang bagyo at nagsimulang hampasin ng malalaking alon. Nakiusap si Ash sa gentleman na ibalik ang dating palitan at pumayag naman ito. Samantala, nagsimula nang magpanik ang mga tao at mabilis na napuno ang mga lifeboat ng mga taong gustong lumikas. Nabawi na ni Ash si Butterfree pero nabitiwan niya ito dahil sa isang malakas na alon. Nagmadali silang kunin ito pero biglang hinampas ng napakalaking alon ng barko at tuluyan na itong tumaob. Natrap ang grupo ni na Ash sa loob ng barko kasama ang Team Rocket habang ito ay lumulubog. Kinabukasan matapos ang nangyari, idineklara ni na Officer Jenny at ng iba pang mga pulis na patay na sina Ash, Misty, at Brock, at nagsagawa ng isang parangal ng pag-alala para sa kanila. Gayunpaman, ang ating mga bayani ay buhay at maayos ang kalagayan, nagising sila at napagtantong lumubog na ang barko. Sa ibang dako, nanaginip sina Jessie at James na nasa isang beach sila at nagbibilad sa araw. Maya-maya pa ay nakaramdam sila ng matinding init at nagising sila sa tapat ng nakabukas na kalan.
Ipinaliwanag sa kanila ni Meowth na tumaob ang sinasakyan nilang barko at lumubog. Sinubukan ni Jessie na gamitin ang kanyang ekans para butasan ang sahig upang makatakas sila, ngunit pumasok ang tubig at tinangay sila nito. Nagsimulang maghanap ang mga bayani ng daan patungo sa deck ngunit nakitang bahana ang mga pasilyo. Ipinadala ni Misty ang kanyang Goldin para humanap ng daan, ngunit nakakita lang ito ng dead end at ang walang malay na Team Rocket. Dinala ni Goldin ang Team Rocket pabalik na ikinataranta ng mga bayani. Maglalaban na sana ang magkabilang panig nang biglang tumagilid ang barko. Inutusan ni Ash ang mga Pokemon na pumunta sa kabilang parte ng barko para muli itong maging balanse pero hindi yun nangyayari. Sa huli, nagkasundo ang magkabilang panig na pabalikin na lamang ang kanilang mga Pokemon at pansamantalang magtulungan para mabuhay. Sinabi ni Misty na nakagawa na ng modelo ng barkong ito noon na dapat silang pumunta sa pinakailalim ng barko na ngayon ay nasa itaas na nila at butasan ang katawan nito para makatakas. Inilabas ni Brock ang kanyang Onix para tulungan silang umakyat patungo sa itaas. Nang mamatay ang mga ilaw ng barko, inilabas ni Ash si Charmander para magbigay ng liwanag. Pagdating sa tapat ng engine room, bumungad sa kanila ang isang wasak na hagdan na may malaking apoy sa ilalim. Inutusan ni Ash si Bulbasaur na gumamit ng Vine Whip para makatawid sila, ngunit nahirapan ang Team Rocket dahil sa sobrang takot ni James. Sa huli, nakarating ang lahat sa engine room, kung saan inutusan ni Ash si Charmander na gumamit ng flamethrower para butasan ang hull ng barko. Inutusan ni Misty ang lahat na kumapit sa isang water-type na Pokemon at tumakas. Nawawalan na ng pag-asa sina Jessie at Meowth dahil wala silang water-type Pokemon nang biglang tumawa si James ng parang baliw at inilabas ang Pokeball ng Magikarp na binili niya. Tinawag ni James si Magikarp at agad nilang itinali ang kanilang mga sarili sa katawan nito, ngunit nagulat sila nang malaman na hindi pala ito marunong lumangoy. Napuno na ng tubig ang barko at tuluyan na itong lumubog sa kailaliman ng dagat. Pagkarating sa ibabaw, hindi mahanap ni Ash ang Team Rocket, kaya inisip nilang patay na ang mga ito. Dahil walang makitang lupa, ikinwento ni Brock ang tungkol sa arko ni Noah, at kung paano nagpapadala si Noah ng mga kalapati para maghanap ng lupa, kaya nagpa siya si Ash na gawin din ito gamit ang kanyang Pidgeotto. Lumabas ang bird Pokemon para maghanap, ngunit ang Team Rocket lang ang nahanap nito. Akala ng mga bayani ay nalunod na ang Team Rocket at naghahanda na silang ilibing ang mga ito sa dagat nang biglang magising ang Team Rocket. Dahil wala nang pagpipilian, nagpasya silang lahat na manatili sa isang pansamantalang balsa ng magkakasama para mabuhay. Kinabukasan, nagugutom na ang lahat. Tiningnan nila ang Magikarp ni James at nag-isip ng iba't ibang luto nito, ngunit nang subukan itong kainin ni Meowth, nabali ang lahat ng kanyang ngipin, dahil gaya ng sinabi ni Misty, ang Magikarp ay puro kaliskis at buto lang, kaya hindi ito pwedeng kainin. Si James, na dismayado sa kawalan ng silbi ng kanyang Pokemon ay sinipa ito sa dagat na naging sanhi ng pag-evolve nito sa isang Gyarados at pag-atake sa kanila bilang ganti. Sinubukan nilang tumakas gamit ang mga water Pokemon ni Misty, ngunit nagtawag ang Gyarados ng iba pang kauri nito at nagsimulang gumamit ng Dragon Rage, habang binabanggit ni Misty ang isang alamat ng mga mandaragat na wala pang nakakaligtas sa ataking iyon. Habang nabubuo ang isang buhawi, tinangay nito ang mga bayani, at nahiwalay sila sa Team Rocket sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng pakiusap ni Ash na huwag bumitaw, nakabitaw sina Misty, Brock, at Pikachu sa isa't isa at kay Ash at tuluyan na silang tinangay ng ipu-hipo habang sumisigaw. Matapos ang kaguluhan sa Gyarados, nahanap ni Ash, Misty, Brock, at ng Team Rocket ang kanilang sarili na napadpad sa magkahiwalay na bahagi ng isang isla, at hindi makita ang kanilang mga Pokemon. Maswerteng nakahanap ng isang phone booth ang Team Rocket, ngunit napagtanto nila na wala pa silang pera para makatawag at tuluyang nawala ng pag-asa. Samantala, nagising si Pikachu at nakakita ng ilang Pokeball, kaya pinalabas niya ang mga Pokemon sa loob nito. Sina Squirtle at Bulbasaur ay parehong mukhang relax lang at walang pakialam habang nagpapalipas ng oras sa dalampasigan. Nahanap ni Meowth, Ekans, at Koffing ang mga Pokemon ni Ash. Nang tumanggi sina Koffing at Ekans na umatake dahil hindi naman nila master si Meowth, nagkasundo ang dalawang panig na wag munang mag-away at nagpa siyang maglakbay ng magkakasama. Si Bulbasaur, na palaging negatibo ang pananaw, ay nagsabing naniniwala siyang inabandona na sila. Kinabahan dito sina Ekans at Koffing, ngunit hindi sigurado si Pikachu. Ipinagtanggol niya si Ash at sinabing hindi iyon gagawin ng kanyang trainer, at nangakong hahanapin si Ash. Sa kanilang pagpapatuloy, nakatakas ang grupo ni Ash mula sa isang dambuhalang Zapdos, at nangako rin si Ash na hahanapin ang kanyang mga Pokemon. Muntik na ring hindi makatakas ang Team Rocket mula sa isang malaking Moltres, ngunit matapos bumangga sa isang karatula, nawala ng malay ang dalawa. Kinabukasan, nagpa siya ang Team Rocket na mag-collect call.
Nang sagutin ng boss na si Giovanni ang telepono, nagpakilala sila gamit ang kanilang moto, ngunit dahil masyado itong mahaba, napagod si Giovanni at binabaan sila ng telepono. Nagpa siya ang Team Rocket na sundan ng cable patungo sa kumpanya ng telepono, sa pag-asang dadalhin sila nito sa kabihasnan. Habang ginagawa ito, nakakita sila ng isang Pikachu. Gayunpaman, ang laki nito ay higit pa sa inaasahan nila. Samantala, nakakita ang mga Pokemon ni Ash ng malalaking bersyon ng kanilang mga evolution, ang Blastoise at Venusaur. Sinubukan ni Squirtle na makipag-usap sa Blastoise, ngunit sa halip ay tinira siya nito ng Hydro Pump. Nagpa siya silang subukan ng Venusaur, ngunit tumanggi si Bulbasaur na makipag-ugnayan dito dahil sa takot na baka atakihin din siya. Pagkatapos, pinakita ang Team Rocket na hinahabol ng isang malaking Kabutops. Habang tumatakbo, tumalon sila sa isang minecart pero umandar ito pabalik at sumabit ang Kabutops sa kableng nakalawit dito. Nakasalubong nila sina Ash na tumatakas mula sa isang dambuhalang Charizard bago nila nakita ang mga Pokemon na hinahabol naman ng isang malaking Venusaur at Blastoise. Muli nilang nakasama ang kanilang mga Pokemon pero hindi pa rin tumigil ang pag-andar ng minecart at dumami pa ang mga higanting Pokemon na sumabit dito. Nang maputol ang cable, bumangga ang minecart sa higanting Zapdos. Dito na nabunyag na ang mga dambuhalang Pokemon na tinatakasan nila ay mga robot pala. At nang may lumitaw na babae sa isang bangkang hugis Gyarados, nalaman nila na hindi pala sila napadpad sa isang abandonadong isla, kundi sa isang mapanganib na amusement park na pinapatakbo ng boss ng Team Rocket na si Giovanni, na tinatawag na Pokemon Land. Nang makatanggap si Giovanni ng tawag na ang Pokemon Land ay tuluyan ng nawasak, galit niyang sinabi na gumastos ako ng milyon-milyon para sa lugar na iyon. Pagkatapos nito, humiwalay na ang grupo ni Ash sa Team Rocket at nagpatuloy na patungong Porta Vista.